Huwag niyong hintayin kumilos ang taong bayan dahil Iglesia ni Cristo, KOJC Muslim at ang sambayan ng Pilipino handang lumaban at tumestigo. Ito ang ring sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dinakip at inilipad agad sa bansang the Netherlands para harapin ang kasong isinampa sa International Criminal Court. Huwag sanang kalimutan ng mga nasa gobyerno na hindi Duterte ang problema ng maraming Pilipino, kundi ang napakalaking kagutuman sa bansa, mababang edukasyon ng mga bata, patuloy na paglaganap ng kriminalidad at patong-patong na korupsyon na sangkot mismo ang mga nasa pamahalaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si Vice President Sara Duterte Carpio matapos lumipad papuntang Hague sa the Netherlands kung saan ay sinundan at pinuntahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siyang tilang iligal na inaresto ng pamahalaan sa bisa ng Interpol at bisa ng warrant of arrest ng ICC. Sa isang live video ay mukhang pinahaginan ng Vice Presidente ang pamahalaan na siyang tila nakafocus na lamang sa kanilang pamilya. Pinaalala ng Vice Presidente na ang tunay na problema ng bayan ay patuloy na paglaganap ng kahirapan, mababang edukasyon na tila hindi daw nasasagot ng pamahalaan at ang walang pakundangang paglustay sa kaban ng bayan. Ito na dapat ang sinasagot ng pamahalaan ng mga Pilipinong nais magkaroon ng tunay na pagbabago at ang ipinangako sa mga Pilipino na tila dapat daw ay hindi napapako. Gayunpaman ay nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa iba't iba pang panig ng mundo, lalo na mga OFW sa Netherlands na silang nagbigay ng oras at panahon para kumustahin ang kanilang pamilya, lalo na ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matapos nga lumabas ng balitang ito, ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Panoorin natin ito mga lords at dito natin mapapatunayan na mali ang pag-aresto, illegal ang pag-aresto kay Tatay Digong. Did open Article 59 now, and it says in paragraph 2 actually, Yes. a person arrested shall be brought promptly, ang ibig Yes. sabihin agad-agad, Yes. before the competent judicial authority Yes. in the custodial state. So Yes. sa Tagalog, dapat dinala muna si dating Pangulong Duterte sa hukom dito sa Pilipinas. Tama po yun. Ano ang nakasaad? Nakalagay doon. Nakalagay doon, dapat dinala ni ni General Torre, si PRRD, sa competent judicial authority, meaning to say the Regional Trial Court of Manila or the Court of Appeals or the Supreme Court as the case may be. Pero hindi niya ginawa, inapura niya, nakidnapin si PRRD at dinala, So, attorney, ang tanong ko, Netherlands. is it right to bring this before the Supreme Court or is it wiser to bring this before the ICC? Well, Because both. this could be the argument, your argument, before the ICC. That is Both. right. We're Both. violated. Both. So that's why there were series of petitions filed yesterday by Attorney Panelo, one coming from Kitty Duterte, one coming from Mayor Abasti Duterte, which is a petition for a writ of habeas corpus. And I believe the two proceedings have already been raffled to a particular justice. So we are going to wait for that petition, and also our petition for certiorari provision that we filed on March 11 is still pending in the Supreme Court. Remember, Karen, that was not dismissed by the Supreme Court. What was dismissed by the Supreme Court is our motion for urgent temporary restraining order, and in the order of the Supreme Court, it did not say that it is mooted because PRRD has been flown out of the country. So that's why we are filing a motion for reconsideration here, because we believe that the right of PRRD, even if he is already out of the country, is a continuing right. It is not mooted by anything, because the right of a person to due process is primordial in our Constitution as it is embodied in Section 1, Article 3 of 1987 Constitution. So it is really very, very significant here. This is a very big issue. In order to have a judicial precedent, it's going to become a jurisprudence, because this is the only country in the world that has surrendered its national to a foreign entity. There were several ICC arrests made from other countries, mostly the sub-Saharan state in Africa, where judicial system doesn't function that well, but they never surrender their national.
to ICC. And ICC is not recognized in the United States, in Russia, in China. 3 permanent members of the Security Council said that ICC has no jurisdiction. And now that we are no longer member of the ICC, why do we have to surrender our national? Natin ang soberanya natin dito. Tama. At ito ang nakakasakit ng damdamin Tama. because it doesn't affect only PRRD. It affects all Filipinos who could be charged by a foreign entity Tama. and will be brought there for trial and be convicted. But you see, we have our own judicial Tama. system since the time of the Spanish regime. Grabe, no? Tayo, Pilipinas, ang kauna-unahang bansa na sinurrender ang sarili nating kababayan. Grabe, BBM! Diba? Kinikilabutan ako sa inis, no? Talagang, grabe si BBM. Grabe. Yun yung issue dito diba? Kung sa tingin nyong may kasalanan si Tatay Digong, litisin nyo sa sarili nating bansa. And ganun na ba ka-desperado? Ganyan ka na ba ka-desperado, BBM? Na isosurrender mo ang kababayan mo? Kapwa mo Pilipino, dating presidente ng Pilipinas? Iba ka! Grabe! Klarong-klarong minadali nyo yan. Minadali nyo ang pag-aresto na hindi kayo dumaan sa tamang proseso. Ano, para lang makaganti kayo? Mali! Daanin nyo, di ba? Sa maayos na proseso. Sa tamang proseso. Ngayon, hintayin nyo ang balik sa inyo. Kasi illegal yung ginagawa nyo Kidnapping. Di ba? Ang ginagawa nyo. Let's wait and see, mga lords, di ba? Lalo na yung si Torre. Sas, ikaw diwata? Kala mo talaga no? Tandaan mo, pag nagpalit ng liderato, sa kangkungan ka talaga pupulutin. Tignan nyo mga lords, ang kasinungalingan ng PNP. Ibinalita sa ABS-CBN News, basahin natin, wala daw passport. Hanilet declined to join Duterte to The Hague. Oh my God, PNP. Grabe naman kasinungalingan yan. Kung walang passport, bakit nakapunta sila ng Hong Kong? Ay, nako. Grabe, no? Imaginein mo, PNP mismo, diba, gumagawa ng mga storya. Oh my God. Sino pa ba ang pagkakatiwalaan natin ngayon? Mismo mga pulis. Diba, kung ano-ano mga pinagsasasabi. Hay, fake news kaya! Grabe, natatawa na lang talaga ako. No, natatawa na lang talaga ako sa mga pinaggagawa ngayon ng mga pulis. Kahit di na tama, kahit mali na, kahit wala na sa tamang proseso, kasi inutos sa kanila, gagawin na lang nila. Nako, to serve and to protect kanino? Yan, di ba? To serve and to protect sa mga politiko. Kaya okay lang sa inyo, hindi nyo na susundin kung ano ang mga tamang proseso. Basta kayo, mang-aaresto lang ng hindi tama. Ang cute. Ay! Ito na! Wala, gabi ang mga... Dito di ay siya! Grabe, sorry. Tumatakbo sila, Ang cute lang, no? Makarinig ka ng Bisaya sa Netherlands. But anyway, sa lahat ng mga kababayan natin na nasa Netherlands, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa mga Duterte. Solid po tayo. Nakakataba ng puso, mga lods, no? Na kahit saan pumunta mga Duterte, talagang mahal na mahal sila ng mga Pilipino, di ba? Saan mang sulok ng mundo. Sama mga lods, itong nangyari kay Tatay Digong, no? Na dinala siya sa ICC sa Netherlands. Somehow, magiging way din ito para makita ng buong mundo, 'di ba? Kung gaano karami ang mga nagmamahal sa mga Duterte, and particularly kay Tatay Digong. Kaya sa mga kababayan ko na nasa Netherlands, ingatan niyo po si Tatay Digong, ang mga Duterte, andyan si VP Inday Sara. God bless po sa inyo. Sir, last, your comment po na sa sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya dadalo sa Allianz Rally kasi hindi niya matanggap yung nangyari po kay PRRD. Balat kayo ka na. Kulay sa mundo. Yan ang sagot ko sa kanya. Kulay-kulay lang po. Thank you. Bulahin mo, lelang mo. Wala na talaga tong si Senator Amy Marcos. Actually, laglag na siya sa mga survey. Wala na, di ba? Even tayo mga Duterte supporters, although nakikita naman natin na parang nasa side siya ng mga Duterte at sinusuportahan niya daw ang mga Duterte, mahirap pa rin magtiwala. Di ba? Kapatid kasi ni BBM Marcos kasi. Di ba? Mga may dugong Marcos. Yes, may dugong traitor yan
Sayang lang, no? Sayang lang yung political career, no, ni Amy Marcos kasi nahantong lang sa ganito dahil sa katrayduran ng kanyang kapatid, 'di ba? And di rin naman natin masisisi, 'di ba, kung bakit ang mga Pilipino ay talagang namumuhi na ngayon at galit na ngayon sa mga Marcos. Kasi grabe talaga ang ginawa nila. 'Di ba? Hindi mo na kailangan patawarin eh. 'Di ba? Binigyan natin ng pangalawang pagkakataon, pero ano ang ginawa ng mga Marcos sa pangalawang pagkakataon na ibinigay natin? Kaya never na, no to Marcos na, kahit si Senator Amy Marcos pa yan, kahit sabihin pa ni Senator Amy Marcos na kumbaga magkaibigan pa rin sila ni VP Inday Sara, mahirap nang magtiwala. Grabe mga lods. Tatay Digong don't deserve this. Nakita nyo kanina mga lods habang nagsasalita siya, 'di ba? Ramdam na ramdam mo yung pagod. Hindi pa siguro siya nakatulog ng maayos. Grabe, sobrang kawawa. Grabe ang ginawa nila. Grabe ka, BBM, no? Actually, habang nakikita ko kanina si Tatay Digong, sus, Diyos ko. 'Di ba? Naalala ko bigla yung ginawa ni Tatay Digong sa mga Marcos. Pinalibing sa libingan ng mga bayani yung kanyang ama. Hindi na pinakulong si Imelda Marcos kasi nga matanda na. So even Tatay Digong agree siya na hindi na ipakulong si Imelda Marcos. Ang ginawa ni VP Inday para lang manalo si BBM at maging president. Grabe, despite sa lahat ng ginawa nila sa mga Marcos, grabe, ito lang ang ginawa ng mga Marcos. Sinurrender nila ang sarili nating kababayan. Ang dating presidente ng Pilipinas, ginanito nila. Grabe ka, BBM. Grabe. Sinong Pilipino kaya ang kayang magawa yung lahat ng ginawang katrayduran ni BBM? Parang si BBM lang ang may kayang gumawa ng ganito. Grabe. Diba? Buha sa harap, anghel, pero pagtalikod, demonyo pala. Walang kwenta ang ICC, mga lords. Hindi man lang pinakinggan yung paliwanag, yung attorney na kasama ni Tatay Digong, hindi man lang pinakinggan yung paliwanag. Hindi man lang sila na-shocked, hindi man lang sila nagtaka na mali ang proseso ng pagdakip kay Tatay Digong. Diba? Na kidnapping na. Seems like stick to the plan. Walang kwenta, mga lords. Wala tayong maaasahan dyan sa ICC. Hindi nga nakakaintindi ng English. My God. May fair judgment ba dyan? Imaginein mo, binaliwala lang nila yung statement. Di ba? Wala man lang silang comment doon sa statement na inihayag ng kasamahan ni Tatay Digong. Wala. Di ba? Ang in-address lang nung judge is about sa health. Hindi lang naman yun yung sinabi ng kasamahan ni Tatay Digong eh. Wala talaga, mga lords. Na-stick to the plan yan. Hayop talaga. Hayop talaga ang Marcos admin. Napaka-demonyo. Pacquiao, hindi ka talaga nag-iisip, no? Gamitin mo naman otak mo. Sabi ni Pacquiao, hindi po tayo tututol dyan. Hindi po tayo tututol dyan. Unang-una, hindi po tayo tututol dyan sa investigasyon ng ICC. Dahil karapatan po nila bilang miyembro tayo ng international community. Saan tayong miyembro? Pacquiao, saan? Anong international community yan? Bobo ka talaga. Hindi po tayo tututol dyan. Wala ka nang ibang sinasabi kundi hindi tayo tututol dyan, hindi tayo tututol dyan. Kaya ito yung mga tao, mga lods, na huwag natin iboto. Ang bobo, no? Imaginein mo, hayaan niya daw ang ibang dayuhan, di ba, na mag-imbestiga sa sarili nating bansa. Oh my God. Alam mo, Pacquiao, dumaan ka sana sa pagkasenador eh. Nagbigay ka sana ng karangalan sa Pilipinas eh. Proud sana kami sa'yo eh, kasi proud Pinoy ka, di ba? Pero putang igit, saan mo nilalagay yung pagka-proud mo as Filipino? Hahayaan mo na ang ibang dayuhan ang mag-iimbestiga sa sarili nating kababayan? Pacquiao, mag-boxing ka na lang. Oo, boxing na lang. Apektado raw ang kandidatura ng mga pambato ng administrasyon ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nangampanya sila ngayon sa Tacloban pero hindi sumipot dyan ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños.
Sa Tacloban, Leyte, nagsagawa ng campaign rally ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pinangunahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumpiyansa ang liderato ng Alyansa na makakakuha sila ng bulto ng suporta mula sa mga taga-Leyte. Lalo't nangako na rin si House Speaker Martin Romualdez na maipapanalo nila ang Alyansa dito dahil matatag daw ang suporta ng mga taga-Leyte sa Pangulo. Pero binoykot ni Senator Amy Marcos ang rally. Hindi niya direktang sinabi ang dahilan. Pero sa kanyang post sa social media, hindi niya raw matanggap ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.